Samantala, nagsimulang kalampagin ni Javier ang pinto ng selda nang sumenyas sa kanya si Jericho. Nagsisigaw ng tulong si Javier sa kawal habang pinapalo niya ng malakas ang pintuan. "Saklolo! Bilisan niyo! Bilis! May masamang nangyari!" Sigaw ni Javier. Ilang sandali pa ay dumating ang dalawang gwardya at mabilis na binuksan ng isa ang silipan ng pinto ng selda. "Nakatakas ang prinsipe. Patawarin niyo ako. Sana alam ko kung nasaan siya. Kasalanan..." Sumilip ang gwardya sa selda ngunit hindi nila makita si Jericho. Biglang sinipa ng gwardya ang pintuan at pumasok sila ng kasamahan sa loob. Mabilis nilang hinalughog ang buong paligid at saka binaligtad ng kama, ngunit wala si Jericho. "Oh, andun siya!" ani ni Javier. Napatingala ang mga gwardya sa kisame. Ngumiti saglit si Jericho sa kanila at tumalon sa mga gwardya. Sabay silang tatlo na bumagsak sa sahig. Tumayo si Jericho sabay binantaan ng suntok ang isang gwardya. Sumirit ang kaliwat kanang kamao ni Jericho sa iba't ibang parte ng katawan ng gwardya. Wala itong magawa kundi dumepensa ngunit nakakalusot pa rin ang kamao ni Jericho. Sa loob ng ilang minuto ay mabilis na napatumba ni Jericho ang gwardya. Dinampot ni Javier sa sahig ang espada ng gwardya pero inatake siya ng pangalawang gwardya. Bumunot ito ng armas at sumundot sa tiyan ni Javier. Nakaiwas si Javier at hinampas sa batok ang gwardya. Tulog ito sa isang hampas. Napabuga ng hangin si Javier. Di naman halos makapaniwala si Jericho nang mapatumba ng mabilis ni Javier ang kalaban. Mahusay! Komento pa ni Prinsipe Jericho. Sabay ngiti ni Javier, ngunit kinuha sa kanya ni Jericho ang espada. Lumabas sila ng selda at dali-daling tumakbo sa mahabang pasilyo. Walang ano-ano'y huminto ang dalawa nang makarating sila sa pinakadulo. Dumikit si Jericho sa pader para sumilip sa labas ng selda ni Michelle at Alicio. Ngunit nakita niya si Fernan na nakaupo at nagbabantay sa labas ng selda. Nakatukod ang espada nito sa sahig. "May ideya ka ba?" bulong ni Jericho kay Javier. "Ito lang ang alam ko." Itinulak bigla ni Javier si Jericho patungo sa harap ng kriminal na si Fernan. Napatayo naman agad ang lalaking tulisan nang makaharap si Prinsipe Jericho. Ikaw pala. Kamusta na?" Nakangiti si Jericho. Inis na sinugod ni Fernan si Jericho. Humataw si Fernan sa balikat, ngunit nakailag si Jericho. Nag-counter siya ng straight kay Fernan pero nablock ito ng lalaki. Nagpalitan ng mga atake ang dalawa. Napaatras ni Fernan si Jericho sa lakas ng kanyang mga hataw hanggang sa tuluyang mapasandal sa pader si Jericho. Mabilis tumaga si Fernan sa kaliwang balikat. Nag-cross ang mga sandata nang masalag ni Jericho ang atake. Nagtagisan ng lakas ang dalawa. Gigil na gigil si Fernan. "Nakakatuwa ang ganito," wika pa ng lalaki. Medyo nauubusan na ng lakas si Jericho. Napansin siya ni Javier kaya agad itong sumaklolo. Sa isang usal ni Javier ay naputol niya ang sinturon ni Fernan at nahulog ang kanyang pantalon. Nasyak ito sa nangyari. "Alam mo ba kung anong mali sa'yo?" wika pa ni Jericho sabay tinuhod niya sa singit si Fernan. Napaigik sa sakit ang kriminal. "Masyado kang bastos. Sa harap ko pa mismo." Tinulak ni Jericho si Fernan sa pintuan ng selda ni Michelle at Alicio. Sa lakas ng pagkakatulak ni Jericho, halos lumutang si Fernan sa hangin. Mabilis na bumukas ang pintuan nang bumangga ang ulo ni Fernan. Tulog itong napadapa sa sahig. Napatayo naman sa gulat sila Alicio at Michelle. Pumasok agad sa selda si Jericho at lumapit sa magkapatid. "Ayos lang ba kayo?" pagkaalala ni Jericho. "Oo, ayos lang." Maiksing sagot ng dalaga. "Nasaan si Raya?" tanong pa ni Jericho. "Akala ko kasama ninyo siya." ani ni Michelle. "Siguradong hawak nila ito sa ibang lugar. Tara na!"
Tumakbo agad sina Jericho palabas ng selda. Iniwang nakabulagta sa loob si Fernan. Mabilis na tinahak ng grupo ang koridor. Wala silang namataang kalaban sa buong paligid. Kampante nilang binabagtas ang bridge corridor hanggang makarating sila sa isang mahabang pasilyo. Pagdating nila sa dulo ay sumilip sina Michelle sa kanto. Napakaripas ng takbo ang grupo ng maispatang walang nagbabantay sa pwestong iyon. Patuloy silang tumatakbo hanggang sa sumagi sa isipan ni Prinsipe Jericho ang kapatid niyang si Raya. Isama mo sina Michelle at Eliseo. Ingatan mo sila sa abot ng iyong makakaya. Wika ni Prinsipe Jericho kay Javier. Ano naman ang gagawin mo? Tanong ni Javier. Kukunin ko sa kanila si Raya. Narinig iyon ni Michelle kaya napahinto sa pagtakbo ang magkapatid. Tumingin sila kay Prinsipe Jericho. Hindi mo kaya. Masyadong delikado ang gagawin mo. Tutol agad ni Javier. Pasensya na, Javier. Hindi ako aalis dito nang wala siya. Sumilip si Jericho sa isang kanto ng pasilyo. Nakarinig siya ng boses ng mga kawal. Sa tingin ko dito sila dumaan. Anang ng isang gwardya. Tumakbo pabalik si Jericho kay Javier. Pagdating nyo sa labas, dumiretso na kayo sa Terabeda. Huwag nyo na akong hintayin pa. Maliwanag ba? Wika ni Jericho kay Michelle. Pero hindi ko. Medyo naluluha ang dalaga pero hinawakan ito sa balikat ni Jericho. Pangako, susunod ako. Umalis agad si Jericho. Walang nagawa si Michelle kundi magsimulang tumakbo sa kabilang direksyon pero napahinto ang magkapatid nang tawagin sila ni Javier. Eliseo, ingatan mo si Michelle. Susundan ko si Jericho. Ani ni Javier. Tumangulang si Eliseo. Mag-iingat ka. Sambit naman ni Michelle. Kayo rin. Tumakbo na si Javier para sundan si Jericho. Naghiwalay ng landas ang grupo nang lumiko sila sa magkaibang direksyon ng pasilyo. Napatayo kaagad sa trono si Hamid nang biglang tumunog ang mga warning bells sa paligid ng kastilyo. Nagkatinginan tuloy sina Prinsesa Raya at Melissa. Pareho silang nabahala. Si Jericho. Nasambit lang ni Hamid. Dapat pinatay niyo na siya nung nagkaroon kayo ng pagkakataon. Singhal ni Raya. Hindi siya makakalayo. Madali lang siya mauhuli ng mga tauhan ko. Kumpiyansa pa rin si Hamid kahit nakatakas na ang tinuturing niyang malupit na katunggali. Kalmado lang itong nakatingin kina Prinsesa Raya at Melissa. Hamid, kung makatakas siya. Napahinto si Raya sa pagsasalita nang sumabat si Melissa. Huwag kang mag-alala, Raya. Magkapamilya kayo ng ating matapang na prinsipe. Hindi siya aalis sa lugar na ito kung wala ka. At pagdating niya, hihintayin lang natin siyang pumasok sa ating bitag. Nakangiting saad ni Melissa. At ikaw naman, Raya, kailangan mong gampanan na maayos ang parte mo. Sabay hinugot ni Hamid ang dalawang espada niya sa likod. Kailan ko ba hindi nagawa ng maayos ang bahagi ko? Sumbat ni Raya. Napangiti na lang si Melissa kay Raya. Nakarating sa pasilyo ng throne room si Jericho, ngunit nakarinig siya ng mga yabag kaya napatago ito sa isang sulok. Sumilip si Jericho sa kanto nang makalagpas ang mga gwardya. Nagpatuloy siya sa paghahanap kay Raya pagkatapos ay kasywal na napasilip sa kanto. Dalawang kawal ang namataan niyang nagbabantay sa labas ng pinto ng throne room. Lumabas si Jericho sa pinagkukublian niya at kalmadong naglakad palapit sa mga gwardya. Kamusta? Napatingin sa kanya ang mga gwardya sabay mabilis na hinugot ang kanilang mga sandata. Naunang umatake ang isa kay Jericho. Inundayan siya ng taga. Nasalag ito ni Jericho sabay walang awa itong nilaslas sa tiyan. Sumargo ang dugo ng gwardya sa tiyan at tumumba ito sa sahig ng patay. Sunod na umatake ang pangalawa, ngunit inunahan na ito ni Jericho. Dalawang magkakasunod na hiwa ang dumikit sa katawan ng pangalawang gwardya. Tinamaan ito sa leeg at dibdib na agaran nitong ikinasawi.
Sa loob ng 2 minuto ay natapos ni Prinsipe Jericho ang mga bantay. Nakapasok si Jericho sa throne room matapos niyang sipain ang pintuan. Ngunit naabutan niyang naka-hostage si Raya kay Hamid habang nakatutok ang isang espada nito sa leeg ng kapatid niya. Lumapit si Jericho. "Huwag kang magkakamaling lumapit dito, Jericho. Kung hindi..." Pananakot pa ni Hamid. "Pakiusap, huwag mo akong saktan." Nagkunwaring natatakot si Prinsesa Raya. "Isang hakbang pa at patay siya!" Babalaan ni Hamid nang dahan-dahang lumapit si Jericho. "Hanggang ngayon, duwag ka pa rin, Hamid." Pangungutya pa ni Jericho kay Hamid. "Mga duwag ang madalas na nabubuhay, Jericho. Ngayon, ibaba mo na ang espada mo." Maotoridad na utos ni Hamid, ngunit hindi sumunod si Jericho. Kaya mas lalong idiniin ni Hamid ang espada kay Raya. Lumabas si Melissa mula sa likod ng isang haligi. "Gawin mo ang sinasabi niya." Saad ni Melissa. Nagulat naman si Jericho na mag-cross muli ang landas nila ng babaeng mangkukulam. "Mukhang nagulat ka." Nakangiti si Melissa. "Bagya, alam ko kung anong kaya mo." Tugon ni Jericho habang naka-fighting stance at nakatutok ang kanyang espada kay Melissa. "Oh, wala kang ideya," ani ni Melissa. Dumating si Javier at napahinto sa labas ng throne room. Nakasilip si Javier mula sa pintuan habang si Melissa ay nagsamon ng isang mataas na haligi ng apoy at itinulak ito patungo kay Jericho. Nagulat si Jericho sa nasaksihan. Nanigas ang kanyang katawan kaya hindi ito makakilos agad. Parang nahihipnotismo siya sa kakaibang uri ng apoy. Nagmamadaling umusal si Javier bago hagupitin ng naglalagablab na apoy ang mahinang katawan ni Jericho. Nagsamon din siya ng isang counterspell para kontrahin ang energy element ni Melissa. Nagulat ang lahat nang sumulpot ang isang malapader na apoy mula sa ilalim ng sahig at mabilis nitong binangga ang apoy ni Melissa. Sumabog ang magkaibang apoy at hinipan ang lahat ng nasa paligid. Sa lakas ng pagsabog ay nauga ang ilang kisame sa taas at bumagsak ito kaagad kina Hamid at Melissa. Kumalat ang makapal na hamog at usok sa buong paligid ng throne room. Sigaw ng dalawa nang matabunan sila ng mga debris ng semento at tipak ng kahoy. Mabilis na nawalan ng ulirat sina Melissa at Hamid. Samantalang tumilapon naman ng ilang metro si Jericho sa impact ng pagsabog, ngunit mabilis din itong nakarecover. Nilapitan niya si Raya na bumabangon sa tabi ni Hamid. "Ayos ka lang ba? Halika na!" Wika ni Jericho. Biglang pumasok si Javier sa throne room. "Javier, anong ginagawa mo dito? Nahihibang ka na ba?" Paninermon ng prinsipe. "Akala ko kasi kailangan mo ng tulong ko." Palusot pa ni Javier. Napailing na lang si Jericho. Hindi ito ang oras para magbangayan silang dalawa. Dinampot ni Jericho ang espada niya. "Umalis na tayo dito." Hinawakan agad ni Javier ang braso ni Raya at kinaladkad siya palabas ng silid ng trono. Mabilis nakarating ang tatlo sa lagusan mula sa ilalim ng kastilyo. "Hindi ko na kaya!" Huminto si Prinsesa Raya. "Anong problema? Nag-aalala ka ba sa mga kaibigan mong yon?" Panunuya pa ni Javier. "Pwisit ka! Yung bukong-bukong ko masakit!" Palusot naman ni Prinsesa Raya. "Hindi ako tanga, Raya. Alam ko kung anong sinubukan niyong gawin." Wika ni Javier. "Wala kang alam!" Singhal lang ni Raya. "Tama na ang arte. Halika na!" Hinawakan niya muli si Raya, ngunit tinapik ng prinsesa ang kamay niya. Biglang dumating si Jericho. "Anong problema?" Tanong ng prinsipe. "Ang bukong-bukong ko." Nagkunwaring may iniindang sakit sa paa si Raya. Napailing tuloy si Jericho.
Mabilis niyang pinasan sa balikat ang kapatid niya na animoy isang bombero. Anong ginagawa mo? Nagpumiglas si Raya. Huwag ka nang malikot. Hindi ko rin gusto ito. Halika na, Javier. Tumakbo si Jericho pababa sa lagusan ng tunnel. Sumunod sa kanila si Javier nang nakangiti. Mabilis na nakarating sina Jericho at Raya sa kakahuyan hanggang sa makita nila si Michelle at Eliseo na naghihintay sa tabi ng mga kabayo. Dumating din si Javier. Di ba't sinabi kong dumiretso na kayo sa Terraveda? Lintaya agad ni Jericho. Maaaring isa kang ang prinsipe, pero hindi ko kailangan gawin ang palagi mong sinasabi. Sagot naman ni Michelle. Nagulat sila nang biglang sumalakay ang mga tauhan ni Hamid. Inatake kaagad si Jericho ng isa, ngunit madali lang itong napatumba sa pamamagitan ng pagpihit ng kanyang espada. Lumingon si Jericho kina Michelle. Nakita pa niyang dumampot ng espada sa Eliseo at nilaban ng mag-isa ang dalawang gwardya. 4 na magkakasunod na strikes ang pinakawalan ni Eliseo. Sa bilis ng galawan niya ay hindi man lang nakareact ang mga kalaban. Sa talas ng kanyang reflexes ay di na nakatapon pa ng atake ang dalawa na parehong tinamaan sa mga dibdib, balikat at muka. Napabilib sina Jericho at Javier matapos mapatumba ni Eliseo ang mga kaaway sa loob lamang ng 1 minuto. Hindi na masama. Sabay tango ni Jericho. Gawa ng ensayo, malamang. Tugon naman ni Eliseo. Sumakay na ang grupo sa mga kabayo nila. Dahil 4 lang ang kabayo ay nakasakay na lang si Eliseo sa likod ni Javier. Makalipas ng ilang oras ay nakarating din ang grupo sa puting bulubundukin ng Fiore, kung saan ilang milya na ang layo nila mula sa kastilyo ni Firene. Dahan-dahan lang ang takbo nila. Ano ang gusto ni Hamid sa'yo? Tanong ni Jericho kay Raya. Malaking palaisipan pa rin kasi sa kanya kung bakit nasa loob ng trono si Raya. Sinusubukan niyang kumuha ng impormasyon sa akin. Pero huwag ka mag-alala. Wala akong sinabi sa kanya. Palusot pa ng prinsesa. Kita mo na, yan ang hindi maiintindihan ng mga lalaking katulad ni Hamid. Ang Terraveda ay binuo sa tiwala ng katapatan. Hinding-hindi tayo matatalo hanggat nananatili tayong tapat sa mga mithiing iyon. Wika ni Jericho. Ngumiti lang si Raya pero matalas na nakatitig sa kanya si Javier. Masama pa rin ang loob nito sa ginawang pagtatraidor ni Raya sa kanila. Ngunit nanatili pa rin siyang tahimik sa kabila ng nangyari. Ayaw niyang mag-akusa hanggat wala siyang nakukuha na pruweba. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay, nakabalik din ang grupo sa Terraveda. Sinalubong sila ng mga kawal at inakay ang mga kabayo nila papunta sa mga kwadra. Dito na naghiwalay ang 5 matapos ang mahaba-habang biyahe at pakikipagsapalaran nila sa kastilyo ni Firene. Kinaumagahan, may kumatok sa pinto ni Jericho habang nagsusulat si Jericho sa lamesa niya. Pasok ka! Napahinto si Jericho sa pagsusulat nang pumasok si Michelle na may dalang damit. Sinampay niya ito sa likod ng upuan. Anong mga yan? Tanong pa ni Jericho. 2 damit na sutla. Kung sakaling magtanong ang iyong ama. Sagot ng dalaga. Saan mo naman sila nakuha? Tanong pa ulit ni Prinsipe Jericho. Sabihin na nating hindi sila mawawala sa loob ng 1 araw o 2? Ani ni Michelle. Kamusta na si Eliseo? Usisa pa ng prinsipe. Mabuti naman. Nakahanda na siya at may tirahan na. Talagang pinahahalagahan niya ang lahat ng tulong na binigay mo sa kanya. Medyo nahihiya si Michelle kay Jericho. May iba ka pa bang kailangan? Saad ni Jericho. Tumango naman si Michelle. Gusto ko lang magpasalamat sa tulong mo sa kapatid ko. Ito'y higit na mahalaga sa akin kaysa sa masasabi ko. Sagot ng dalaga. Parang sinabi mo yata, Michelle, na ganyan din ang gagawin mo kapag mahal mo ang isang tao. Sabay ngiti ni Jericho.
Ewan, hindi ko alam. Medyo namumula si Michelle at napangiti rin. Walang ano-ano'y nagpaalam na rin ito saka lumabas ng kwarto. Tiningnan pa ni Michelle ang prinsipe bago niya isinara ang pintuan ng silid ni Jericho. Sa susunod na kabanata, itinakda para kay Prinsipe Jericho ang isang quest upang subukin ng kanyang katatagan at lakas para sa paghahanap ng isang mahalagang bagay. Magsisimula siyang maglakbay ng malayo patungo sa mapanganib na lupain upang makuha ang Golden Trident na pagmamay-ari ng Fisher King. Subalit nang malaman ni Melissa ang quest ni Jericho, ay sinabi ni Melissa kay Prinsesa Raya na ibigay kay Jericho ang Eye of the Phoenix, isang bagay na makapangyarihan. Isang anting-anting na pulseras na siyang uubos sa puwersa o lakas ni Jericho para mabigo sa pagsubok. Ngunit nang malaman din ito ni Javier ay dali-dali niyang hinanap si Kael at sinundan nila si Jericho sa Fisher King's realm. Samantala, nagsimulang maghinala naman si Michelle kay Raya nang makitang gumagamit ito ng itim na mahika. Nahanap ni Javier ang hari na si Iskag na siyang tinatawag na Fish King sa World Realms. Nagpahayag ito sa kanya na ito talaga ay quest ni Javier, hindi kay Jericho. Pagkatapos ay binigyan siya ni Haring Iskag ng water vial na mula sa lawa ng Avalon, kapalit ng Eye of the Phoenix. Sa paglipas ng mga buwan, nagpasya si Haring Argo na ikonsidera si Prinsipe Jericho bilang tagapagmana ng kanyang trono. Ginanap ang araw na ito sa buwan ng Marso kung saan ang pagkilos ng paglalagay o pagbibigay ng korona sa ulo ng isang monarko ay isang pangkalahatan na kaugalian ng mga nagdaang hari sa Theraveda. Ang ganitong termino ay tumutukoy hindi lamang sa pisikal na pagpuputong kundi sa seremonya kung saan naggaganap ang pagkilos ng pagpuputong. Kasama ang pagtatanghal ng iba pang mga bagay gaya ng regalya na nagmamarka ng formal na pagtatalaga ng isang monarko na may kapangyarihang legal upang maging hari. Bukod sa pagpuputong, ang isang seremonya ng koronasyon ay maaaring binubuo ng maraming iba pang mga ritual tulad ng pagkuha ng mga espesyal na panata ng monarko, ang pamumunuhan at pagtatanghal ng regalya sa monarko at mga gawa ng pagpupugay ng mga nasasakupan ng bagong pinuno at ang pagganap ng iba pang mga gawaing ritual ay bilang tanda ng espesyal na kahalagahan sa partikular na kaharian. Sa ilang mga kaharian sa karatig bansa tulad ng Akrasian at Babylon, ang koronasyon sa kanila ay isang bahagi ng seremonya. Dahil dito, ang koronasyon sa estilo ng kanlurang bansa ay kadalasang kasama ang pagpapahid sa monarko ng banal na langis o chrism na madalas na tawag dito. Ang kahalagahan ng ritual ng pagpapahid ay sumusunod sa mga halimbawang matatagpuan sa kanilang tradisyon. Ang asawa ng hari o anak ay maaari ding makoronahan, alinman sa kasabay ng monarko o bilang isang hiwalay na kaganapan. At ang bagay na ito ay inadapt ng Theraveda bilang isa sa mga nakaugaliang tradisyon nila. Sa loob ng isang pribadong silid ay makikitang nagsimulang maghugas ng mukha si Prinsipe Jericho sa isang altar. Pagkatapos ay tinulungan siya ni Javier na isukob ang kanyang kulay puting ceremonial robe. Kasunod nito ay pumasok si Prinsipe Jericho sa silid ng trono kung saan magaganap ang seremonyang pang-monarko. Dahan-dahang naglakad ng nakayapak si Jericho patungo sa gitna, sabay lumuhod at saka taimtim na nanalangin. Naanimoy tinatawag ang mga Diyos upang gabayan siya sa kanyang pagsubok na pagdadaanan. Sa sandaling matapos niya ang isang mahalagang ritual ay isasalang na siya sa isang mabigat na pagsubok kung saan dito masusubukan ang kanyang isip, lakas at katawan. Sa bagay na ito malalaman kung karapat-dapat ba siyang tanghaling hari ng Theraveda. Gayunpaman, ang koronasyon ay nagbago sa paglipas ng panahon para sa iba't ibang kultura o tradisyon, sa kadahilanang ang ilan sa mga kaharian ay lubusang nagbigay sa kanila ng ilang mga bagay. Mas pinipili ang mga simpleng seremonya para markahan ang pag-akyat ng isang prinsipe patungo sa trono.
Sa nakaraan, ang mga konsepto ng modernong koronasyon ay madalas na hindi maiiwasang magkaugnay. Sa ilang sinaunang kultura, ang mga pinuno ay itinuturing na banal, kaya minsan ay sinasamba sila ng kanilang mga nasasakupan at tinuturing bilang mga Diyos. Lumapit si Michelle sa likod ni Javier. Sumilip sila sa nakaawang na pinto at pinapanood si Jericho mula sa antechamber ng nakaluhod. Ano sa palagay mong ginagawa niya? Bulong ni Michelle kay Javier. Nananalangin. Maiksing sagot ni Javier. Para saan naman? Ngunit binigyan lang siya ni Javier ng isang makahulugang tingin. Sa'yo. Biro pa ni Javier. Binatukan siya ni Michelle at nagkaroon ng bahagyang ingay. Shh! Sinara ni Javier ang pinto ng trono. Pagkatapos ng ritual, kailangan niya magpasya sa isang pagsubok. Wika ni Javier. At ang pagyuko sa kanyang mga tuhod magdamag ay makakatulong? Ani ni Michelle. Oo, kailangan niyang lampasan ang kanyang katawan upang ang paghahanap ay maihayag sa kanya sa isang pangitain. Paliwanag naman ni Javier. At dito ka matutulog at babantayan siya? Tanong pa ng dalaga. Michelle, isa ito sa pinakamahalagang araw sa buhay ng isang prinsipe. Tugon ni Javier. Oh, napatango na lang si Michelle. Pagputok ng araw, naghihilig si Javier sa sahig. Nagising siya nang bumaba si Haring Argo kasama ang buong konseho sa hagdan. Nilagpasan lang nila si Javier habang ito ay bumabangon sa sahig. Pumasok si Haring Argo sa loob ng throne room. Marahang hinawakan ni Haring Argo ang balikat ni Jericho habang ito ay nakapikit. Nagising naman si Jericho kaya napaatras ng bahagya si Haring Argo at tumabi sa konseho. Tumayo kaagad si Jericho at humarap sa kanila. Oras na. Anong pagsubok ang napili mo? Kabadong tanong ni Haring Argo kay Jericho. Isang pangitain lang ang pumasok sa aking isipan. Papasok ako sa kaharian ni Haring Isgak upang hanapin ang gintong tungkod na binabanggit sa alamat ng mga dakilang hari. Diretsong sagot ni Jericho. Bagaman nagulat at nanlaki ang mga mata ni Haring Argo ay nanatili pa rin itong kalmado sa kabila ng susuunging pagsubok ni Jericho. Alam kasi niya na masyadong mahirap ang pagsubok na haharapin ng kanyang anak kaya medyo nag-aalala siya para dito. Pumasok si Javier sa loob ng throne room at nakinig ng tahimik sa kanila. Mukhang naiintindihan mo na ang lahat, kaya kung nais mong patunayan ang iyong sarili na karapat-dapat sa trono, dapat mong tapusin ang gawaing ito ng mag-isa at walang ibang katulong. Wika ni Haring Argo. Nakahanda ako. Matigas na sagot ni Jericho. Tumangulang si Haring Argo, ngunit hindi niya talaga maiwasan ang balutin ng pag-aalala kay Jericho. Pagkatapos malaman ng pagsubok ay nagsilabasan na sila sa trono. Lumabas na rin si Javier. Pagka-uwi sa bahay, nakapaghanda na ng almusal si Mang Rigor sa mesa. Umupo agad si Javier at pinuno niya ng tinapay ang bibig. Mabubulunan ka niyan. Awat ng matanda. Sino si Haring Iskag? Tanong ni Javier. Siya ay isang mangkukulam na nabuhay daang-daang taon na nakakalipas. Tugon naman ng matandang manggagamot. At ano pa? Naghihintay ng sagot si Javier. Ayon sa alamat, nasugatan siya sa labanan. Ang sugat ay lumala at ang impeksyon ay kumalat, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati sa kanyang mga lupain. Ang makapangyarihan niyang kaharian ay naging isang kaparangan na lamang at nanatili itong ganoon hanggang sa araw na ito. Mahabang salaysay ni Mang Rigor. Hindi ko maintindihan.
Bakit parang nag-aalala si Argo? Nakita ko ang reaksyon niya nang malaman ng pagsubok ni Jericho. Saad pa ni Javier. Dahil ang ilan sa mga tao ay naniniwala na si Haring Iskag ay buhay pa, na iniingatan siya mula sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang mahika. Pahayag ni Mang Rigor. Ikaw ba naniniwala rin? Tanong ni Jericho. Marahil, hindi naman sigurong masama na maniwala din. Ngunit tinawag ito ng mga tao sa Hilaga bilang lugar na mahiwagang lupain. Iilan lamang sa mga nakipagsapalaran doon ang nabuhay para maikwento ang kanilang nakakakilabot na karanasan. Dagdag pa ng matanda. Pero kinabahan naman si Javier sa narinig. Mukhang tiyak na mahihirapan si Jericho sa kanyang pagsubok na ito. Pagsapit ng tanghali, inaayos na ni Javier ang kama ni Jericho habang si Jericho ay pinag-aaralan naman ng isang mapa sa kanyang desk. Biglang suminok si Javier kaya bahagyang naistorbo si Prinsipe Jericho sa pag-aaral. Napabilis kasi ang kain ko kanina. Katwiran pa ni Javier, sabay napasinok ulit. Javier! Inis na sambit ni Prinsipe Jericho. Hindi ko mapigilan eh. Sagot naman ni Javier. Kailangan kong pag-aralang itong mabuti. Tumangulang si Javier. Medyo naiirita na si Jericho kay Javier. Sinusubukan kong maghanda para sa isa sa pinakamahalagang sandali ng aking buhay. Kaya pwede ba? Saway ng prinsipe. Lumapit naman si Javier para tingnan ang mga mapa. Lahat ng mga mapang ito, parang hindi sila magkakatugma. Sabay sinok ni Javier. Magaling, Javier. Alam mo kung bakit? Seryosong tanong ni Jericho. Hindi. Maikling sagot ng binata. Dahil halos walang nakakapunta o nakakakita doon, iilang maswerte lang ang nakapasok sa maiwagang lupain. Pahayag ni Jericho. Hindi ba maaaring pumili ka na lang ng isang bagay na medyo mas madali? Suhestyon ni Javier. Gagawin ko ito para patunayan ang aking sarili sa mga tao. Katulad ng isang mabilis na paglalakbay sa mas mababang bayan upang mangolekta ng isang bugkos na mga halamang gamot para ito ipunin. Matalinhagang sabi ni Prinsipe Jericho. Napatango na lang si Javier. Ngunit sigurado mapanganib ang lugar na yun. Sigurado dapat akong sumama sa'yo. Mungkahi pa ni Javier. Umiling si Jericho. Para saan? Tanong pa ng prinsipe. Para tumulong. Direktang tugon ni Javier. Hindi mo talaga makuha, no? Ang gawaing ito ay dapat tapusin ng mag-isa at walang katulong. Ganito na ang tradisyon at kultura ng mga hari sa nagdaang taon. Hindi ito tungkol sa pagbabago para sa'yo. Ngayon kung wala ka nang gagawin, mayroon pa akong ilang mahalagang paghahanda na dapat gawin. Pagtataboy ni Jericho kay Javier. Napasinok muli si Javier bago lumabas ng silid. Namula tuloy sa inis si Jericho at nasira ang konsentrasyon niya. Sa kabilang banda, abalang namimili ng mga magagarbong seda at sutla sina Michelle at Raya sa palengke nang biglang hinawakan ng isang matandang babae ang kanang braso ni Prinsesa Raya. Pakiusap, paglaanan mo ko ng ilang minuto ng iyong oras, Binibini. Wika ng matandang babae. Tiningnang maigi ni Raya ang matanda. Napangiti siya at napagtanto niyang si Melissa ang kaharap. Tumangulang siya kay Melissa at sumama na sa babaeng mangkukulam. Prinsesa? Wika ni Michelle nang mapansing sumama si Prinsesa Raya sa matandang babae. Ayos lang, Michelle. Hindi rin naman ako magtatagal. Nakangiting sagot ni Raya kaya napatangulang si Michelle. Subalit may isang bagay siyang hindi maintindihan. Parang hindi siya mapakali. Parang iba ang pakiramdam niya sa matanda. Tila may kung anong maitim na presensya siyang nararamdaman dito na parang pamilyar sa kanya. Sinundan niya lang ng tingin ng matandang babae at si Raya na nagtungo sa isang sulok at doon nag-usap.
Dapat tayong magmadali, Raya. Baka makahalata ang katulong mo. Ang anting-anting na ito ay hindi magtatagal ang bisa. Sabihin mo sa akin, ano ang napiling pagsubok ni Prinsipe Jericho? Atat na tanong ni Melissa. Naghahanda siya sa pag-alis para pumunta sa mahiwagang lupain. Sagot ni Raya. Ang tinatawag na mapanganib na lupain? Talagang napaka-perpekto ng pagkakataong ito. Nakangiting nilabas ni Melissa ang isang pulseras na tinatawag na Eye of Phoenix. Ibigay mo to sa prinsipe bilang tanda ng iyong mabuting hangarin. Kapag dumating na ang oras, dapat kang gumawa ng isang kabutihan sa prinsipe para maitali mo ito sa kamay niya gamit ang mga kasanayan na itinuro ko sa iyo. Kapag hindi na siya bumalik, ikaw na ang hahalili sa iyong nararapat na posisyon. Ang nag-iisang tagapagmana ng trono ng Terra Veda. Mahabang lintaya ni Melissa at iniwang nakangiti si Raya sa sulok. Napadaan muli si Melissa sa likod ni Michelle habang ito ay abala sa pamimili ng seda. Ngunit laking gulat ng dalaga nang makita ang refleksyon ni Melissa sa salamin. Napabuntong hininga si Michelle sabay ikot, ngunit ang mukha lang ng matandang babae ang nakikita niya. Bumalik na si Prinsesa Raya sa tindahan. Prinsesa, ayos ka lang? Pag-aalala ng dalaga. Ba't naman hindi? Tumaas ang isang kilay ni Raya. Napayuko naman sa hiya si Michelle. Akala ko kasi. Nahihiyang sagot ng dalaga. Ang kawawang matandang iyon. Wala ni isang sentimo para pakainin ng kanyang pamilya. Kaya binigyan ko siya ng kakarampot na tulong, Michelle. Palusot ni Raya. Iniwan niya na si Michelle sa tindahan na nagtataka pa rin. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang pagtataka pa lang ito ang siyang magdadala sa kanya sa tunay na katauhan ni Prinsesa Raya. Kinabukasan, hinihintay ni Michelle si Jericho sa labas ng kanyang kwarto. Di nagtagal, lumabas si Jericho nang nakasuot ng baluti habang nakasukbit ang espada niya sa scabbard niya. Alam kong kailangan mong pumunta, pero... Nahihiya si Michelle na pigilan si Jericho. Mag-iingat ako. Napatango si Michelle. Para sa akin, wika ng dalaga. Ngunit walang kagatul-gatul siyang hinalikan ni Jericho sa labi at umalis na. Naiwang nakatulala si Michelle. Hindi siya nakareact sa mabilis na pangyayari. Parang hindi siya makahinga sa kilig. Hinatid lang niya ng tanaw si Jericho habang bumababa sa hagdanan. Pagdating sa main square, makikitang inihanda na ni Javier ang isang kabayo na sasakyan ni Jericho. Nakalagay na dito ang lahat ng mga kailangan ni Jericho para sa kanyang mahabang paglalakbay. Dumating sina Haring Argo at Raya kasama ang buong konseho. Humarap si Prinsipe Jericho sa kanila at magalang na yumuko. Nakatanaw lang sila habang sumasakay si Jericho sa kabayo niya. Problemado ka yata, Ama. Pansin ni Raya. Dahil nag-iisa siyang tagapagmana ng trono, Raya. Sagot ni Haring Argo kay Raya. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong isang Mondragon pa rin ang mamumuno sa Terra Veda sa mahabang panahon. Nakangiting sabi ni Prinsesa Raya. Samantalang nagtanguan lang sa isa't isa sina Jericho at Javier. Ngunit walang ano-ano'y biglang umagaw sa pansin ni Javier ang isang mahiwagang hiyas na tila iginuhit sa pulseras sa kamay ni Jericho. Napansin naman siya ni Prinsipe Jericho na nakatitig sa bracelet. Ang ganda, diba? Regalo ni Raya sa akin kagabi. Nakangiting pahayag ni Jericho sabay pinatakbo na ang kabayo. Nag-alala naman si Javier kaya napakaripas ito ng takbo pauwi sa bahay upang maghanap ng impormasyon ukol sa pulseras. Kinalkal kaagad ni Javier ang ilang mga libro habang tinutulungan siyang maghanap ni Mang Rigor tungkol sa pulseras. Sigurado ka bang hindi ito isang iyas?
Tanong ni Mang Rigor. Hindi, mas makintab ito kaysa sa hiyas. Parang isang diamante o kristal. Sagot ni Javier. At sa tingin mo ito ay anting-anting? Tanong pa ni Mang Rigor. Oo, alam kong may mahi ka doon. Ramdam ko. Tugon naman ni Javier. Sigurado ka? Paniniguro pa ng matanda. At kung galing kay Raya, isa lang ang ibig sabihin nito. Nasa panganib si Jericho. Naghanap ulit si Javier sa iba pang libro na nakakalat lang sa lamesa. Ilang oras ang nakalipas, nakarating rin sa kagubatan ng Engred si Jericho. Inakyat niya ang mababang burol at tuminto sa pinakatuktok nang matanaw niya ang bulubundukin ng Adner mula sa layong 10 kilometro. Sandaling tumigil si Jericho at naglabas ng mapa. Makikita dito ang maliit na tulay na nag-uugnay sa mahiwagang lupain na sakop ng Mercia. Itinago niya ang mapa pagkatapos ay bumaba siya sa burol at nagpatuloy na sa kanyang paglalakbay. Samantala, dumayo naman ang magtiyuhin sa silid-talaan upang maghanap ng impormasyon ukol sa bracelet ni Raya. Hinalughog nila ang mga libro sa bawat shelves habang wala pa si Manu sa library. Hindi ko alam kung saan pa ako titingin, Javier. Halos lumuwa na ang dila ni Mang Rigor sa pagod. Halatang pagod na ito sa kakahanap ng mga libro sa shelves. Dapat may makita tayo. Sagot naman ni Javier habang nakasampa siya sa isang shelf. Sinuri na natin ang bawat libro na naiisip natin. Maliban na lang kung... Natigilan si Mang Rigor nang mapansin ng isang larawan na kapareho ng nakita ni Javier kay Jericho. Javier! Tignan mo to! Tawag ng matanda. Bumaba kaagad si Javier at tinignang mabuti ang imaheng itinuro ni Mang Rigor sa isang pahina. Biglan nanlaki ang mga mata ng binata. Yan na nga yun! Sambit ni Javier. Kung ganon, hindi nga ito isang hiyas, Javier. Ito ang mata ng isang Minokawa. Pahayag ng matandang manggagamot. Minokawa? Pagtataka naman ni Javier. Tinatawag ito ng ilan na apoy na ibon. Nag-aapoy ang mga mata nito na tumutupok sa puwersa ng buhay ng sino mang nilalang na makakaharap nito. Paliwanag ni Mang Rigor. Jericho. Pag-aalala ni Javier. Ang mga mata ay kukuha ng enerhiya mula sa nakasuot nito. Kung masyadong matagal ang pagsusuot nito, maaaring mamatay si Jericho. Dagdag pa ni Mang Rigor. Kailangan ko siyang sundan. Wika ni Javier. Hindi ito isang gawain na basta-basta na lang gagawin, Javier. Kakailanganin mo ng tulong. Payo pa ni Mang Rigor. Napaisip naman ng malalim si Javier at isang tao bigla ang sumagi sa isip niya. Ilang sandali ang nakalipas, nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang lumabas si Javier sa Terraveda sakay ng isang itim na kabayo. Nagmamadali itong kumaripas ng takbo upang hanapin ang taong makakatulong sa kanya upang gabayan siya sa kanyang paglalakbay patungo sa mahiwagang lupain.